Department of National Defense ay hinihintay ang desisyon ng U.S. Embassy kaugnay sa kustodiya ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ito'y matapos maglabas ang Olongapo Regional Trial Court ng warrant of arrest kay Pemberton. Samantala, inihayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Philip Goldberg na mananatili sa Estados Unidos ang kustodiya kay Pemberton. Dahil ang ulat ni Waywaya Makal. Wala pang natatanggap ang Department of National Defense kung ano ang magiging desisyon ng US Embassy matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban kay Corporal Joseph Scott Pemberton. Para kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, sila ay susunod sa anumang prosesong mayroon ang ating pamahalaan, lalo na sa ilalim ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay ang Visiting Forces Agreement. Kaagad naman na ipadala ng korte sa DFA ang naturang warrant of arrest. Pagkatapos nito ay nagbigay na ng note verbal ang DFA sa US Embassy. Wala pa man formal na sagot ang US Embassy rito. Ngunit sabi ni US Ambassador Philip Goldberg sa isang panayam sa radyo, ay susunod sila sa kautusan ng korte ngunit mananatili sa kustodiya ng embahada si Pemberton. Pero kanyang tiniyak na nasa Pilipinas ang jurisdiksyon, kaya naman nasa pasilidad ng Armed Forces of the Philippines si Pemberton kung saan siya nakadetine. Anya, ang kanilang desisyon ay batay sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng VFA. Oras naman na hilingin ng korte na kailangan humarap si Pemberton ay kaagad naman natatalima ang embahada rito. What we've done with the Philippines is to come to what I think is a very good solution to the custody issue. The suspect, until this point, soon to be accused, Mr. Pemberton, has been held at Camp Aguinaldo on Philippine soil, but under U.S. custody. So we have done the security within the facility where he's kept, but it's on a Philippine base, and the perimeter security is handled by the armed forces of the Philippines. The Philippine government has notified us that it will request custody as it can under the Visiting Forces Agreement, but we, under the Visiting Forces Agreement, can decide, as we will, to retain custody throughout the judicial proceedings. Dagdag naman ni Gasmin na may proseso na kailangan sundin sa kaso ni Pemberton at hindi ito agarang mareresolba. Pero oras na may labagin ang embahada ay maaaring magprotesta ang Pilipinas ukol rito. Tumanggi na magkomento si Gasmin sa panawagan ng publiko na dapat ikulong si Pemberton sa isang ordinaryong kulungan. Si Corporal Pemberton ang itinuturong suspect sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laude sa Olongapo City noong Oktubre 11. Para naman kay General Gregorio Catapang, wala pang natatanggap ang AFP ng kopya para sa arrest warrant laban kay Pemberton. Na ang armed forces po ay nakaantabay lang at handang tumulong sa anumang ahensya ng gobyerno na hihingi ng tulong ukol dun sa kaso ni Pemberton. So, hindi po kami kasama dun sa legal process at anumang pong abiso ay siguro mailalagay lang po sa paninigurado na nandito po yung katauhan ni Pemberton at siya po ay nasa mabuting lagay para naman ho ready siya na humarap sa korte kung kinakailangan na. October 22, nilipat si Pemberton sa Campo Aguinaldo sa Quezon City mula sa USS Peleliu na nakadaong sa Subic. Siya ngayon ay nakadetain sa Mutual Defense Board Security Engagement Board Facility. Tiniyak ng AFP na nasa loob pa din ng detention facility si Pemberton at ang mismong nagbabantay sa loob ng pasilidad ay mga sundalo ng Amerika at mga military police at peacekeepers ang nagbabantay sa labas ng pasilidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makal.